talagang sagana ito sa tubig. Meron silang term dito, kung mapapansin ninyo, bagamat ito isang disyerto, merong mga puno-puno. Ito yung tinatawag nating oasis. Okay, sapagkat ito yung merong mga bukal ng inuming tubig. Okay. So, isa rin sa significance ng lugar na ito, nais kong basahin itong ginamit sa 1 Samuel chapter 24, no? Ito yung panahon na kung saan si King Saul, hinanap niya para patayin si King David sa lugar na ito, at dito sila nagpanagpo, no? Ang nangyari noon, nung si King David ay nagtatago sa isang kuweba dito, etong si Haring Saul, na meron siyang kasamang 3,000 sundalo, ay napagod sa kahahanap. Hindi niya alam na kanyang inuupo ang bato na nasa harap ng kuweba, doon din nakatago yung kanyang hinahanap. Okay? Si Haring Saul ay nakatulog. So ang ginawa ni King David na nasa loob ng kuweba, ay lumapit siya doon sa natutulog na hari at kanyang kinuhaan yung robe ni Haring Saul. Ang nangyari, nung si Haring Saul ay paalis na, nandyan ka pala, anak kong David. Kasi kaya nga tinatawag na anak si David, dahil best friend ito ng kanyang anak na si Jonathan. So, sa madaling kwento, hindi na kayang patayin ni King Saul si David sapagkat siya ay isa rin sa yung anointed king ng Israel. At madalas nga pwede nang patayin siya ni King David eh. Kaya lang laging sinasabi ni King David sa kanya mga tauhan, touch not the anointed, o wag mong sasalingin ang kinasihan ng Diyos. So, saka lamang naghari si King David nung si King Saul ay namatay sa labanan. Kung kayo po'y nakapunta malapit doon sa